Gabi iyon sa loob ng mataong restoran, yumuko ang anak kong babae habang tumutulo ang mga luha sa puting mantel at naunawaan kong may mga katahimikan na nakamamatay. Ang pangalan ko ay Nancy Caldwell. Ako ay 58 taong gulang. Ako ay isang ina. Ako ay dating asawa. At sa loob ng mahabang panahon, naniwala akong ang pagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit ng gabing iyon, may nasira sa loob ko. Nagsimula ang lahat sa isang reserbasyon, isang pampamilyang hapunan upang ipagdiwang ang kaarawan ng aking apo. Isa ito sa mga magagarang restaurant sa downtown na may mga mantel na linen at mga kandilang nakasindi sa bawat mesa. Iginiit ng anak kong si Emily na kaming lahat ay magsama-sama. Siya, ang kanyang asawang si Michael, ang mga magulang nito at ako. Mula nang maging balo ako 3 taon na ang nakalipas, palaging nag-aalala si Emily na isama ako. Siya ang aking nag-iisang anak na babae, ang liwanag ng aking mga mata, isang matamis, edukadong babae na may napakagandang karera bilang arkitekto na ipinagpaliban niya ng isilang ang aking apo. Nang gabing iyon, maaga akong dumating sa restaurant. Nakasuot ako ng navy blue dress na ibinigay sa akin ng aking yumaong asawa para sa aming huling anibersaryo. Sa aking bag, mayroon akong panyo na may burda ng mga inisyal ng aking ina. Palagi ko itong dala. Ito ang aking koneksyon sa mga babaeng nauna sa akin, ang mga babaeng natutong manahimik din. Dumating si Emily pagkatapos ng ilang sandali. Nakita ko siyang pumasok sa braso ni Michael, at may kung anong hindi maganda sa kanyang mukha ang nagpaalala sa akin. Nakatingiti siya, ngunit iyon ay ang tensyonadong ngiti na nakikilala ng isang ina mula sa malayo. Nakasuot siya ng mahabang manggas na sweater sa kabila ng init ng mayo. Nanay, bati niya sa akin gamit ang isang halik sa pisngi. Nanginginig ang kanyang mga labi. Anak, ayos ka lang ba? Naman, nanay. Pagod lang. Bati ni Michael sa akin ng malamig na paggalang na palagi kong nakikita na kakaiba. Isang gwapong lalaki mula sa magandang pamilya, matagumpay na inhinyero, ang uri ng manugang na anumang ina ay aprobahan, o sa tingin ko. Pagkatapos ay dumating ang mga magulang ni Michael. Si Ginoong Robert, isang matipunong lalaki sa kanyang 60 na may garalgal na boses at magaspang na pag-ugali. At si Ginang Linda, tahimik palagi, 2 hakbang sa likuran ng kanyang asawa na ang tingin ay naliligaw sa kung saan. Umupo kami. Nag-order kami ng hapunan. Lahat ay normal hanggang sa nagkamali si Emily. Isang pagkakamali na napakaliit na hindi na dapat tawaging pagkakamali. Nag-order siya ng pulang alak sa halip na puti. Emily, sabi ni Michael sa kanyang kontroladong boses na nagpapalamig ng dugo. Alam mo nang mabuti na isda ang in-order ko. Hindi bagay ang pulang alak sa isda. Paumanhin, mahal. Hindi ko inisip. Hindi ka kailanman nag-iisip. Nanatiling nakatayo ang waiter na may hawak na baso. Walang problema, sabi ko. Maaari naman nating palitan, di ba? Tumawa ng tuyo si Ginoong Robert. Hayaan mo na, Nancy. Tama si Michael. Ang mga babae ngayon ay hindi na marunong umorder ng alak. Napalunok ako ng malalim. Yumuko si Emily at doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa aking kaluluwa. Habang inaabot niya ang tinapay, umangat ng bahagya ang manggas ng sweater ni Emily. Sapat lang. Sa kanyang pulso may mga marka. Mga bahagyang dilaw na pasa na nagpapagaling. Mga marka ng daliri. Huminto ang tibok ng puso ko ng 1 segundo. Emily! Agad niyang ibinaba ang manggas, tinatakpan ang sarili ng nagmamakaawang mga mata. Wala lang to, nanay. Ngunit alam ng isang ina, palaging alam. Nagpatuloy ang hapunan sa pilit na pag-uusap. Bahagya kong natikman ang kahit isang kagat. Pinanood ko ang bawat kilos ni Michael patungo sa aking anak. Sa bawat pagkakataon na bahagya siyang umatras nang lumapit siya. Sa bawat mapanlait na salitang nakabalag kayo bilang biro. At pagkatapos ay dumating ang sandali. Dinala ng waiter ang maling panghimaga sa mesa. Isang simpleng pagkakamali. Cheesecake sa halip na tiramisu. Tinawag ni Michael ang waiter sa isang pagkalantang ng mga daliri. Ganyan ba kayo magtrabaho dito? Ang asawa ko ang umorder ng tiramisu. Mahal, hindi mahalaga, bulong ni Emily. Kaya kong kumain ng cheesecake.
Mahalaga iyon, tumaas ang tono ng boses ni Michael. Lagi ka na lang ba ganito? Michael, pakiusap, lagi mo akong pinapahiya. At pagkatapos ay nangyari ito. Sa isang mabilis, brutal, at marahas na kilos, inabot ni Michael at hinawakan si Emily sa buhok. Hinila niya ang ulo nito ng malakas. Natahimik ang buong restoran. Hindi sumigaw ang anak ko. Naglabas lamang siya ng isang ungol habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi, at sa nakakatakot na katahimikan na iyon, narinig ang boses ni Ginoong Robert. Malakas, malinaw, pumapalakpak. Ganyan dapat, anak. Ganyan dapat. Kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Yumuko si Emily. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tinitingnan ni Ginang Linda ang kanyang plato na parang walang nangyayari. At naramdaman ko ang isang bagay na nasira sa loob ko. Isang bagay na ilang taon nang bumabagsak. Habang pinapanood ko ang aking anak na lumiit, tumahimik, mawala. Nanginginig ang aking mga kamay sa mesa. Nagyelo ang aking dugo. At pagkatapos ay may ginawa ako. Tumayo ako. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang ginawa ko ng gabing iyon, kailangan ninyong maunawaan ang isang bagay. Kailangan ninyong malaman ang Emily na pinalaki ko. Dahil ang nakita ko sa restaurant na iyon ay hindi ang aking anak. Isa itong anino. Isang multo ng napakagandang babae na dati siya. Si Emily ay ipinanganak sa isang umaga ng tagsibol 32 taon na ang nakalipas. Dumating siya sa mundo na malakas ang iyak na nakakuyom ang mga kamao na parang alam na niya na kailangan ng buhay ang pakikipaglaban. Inakay siya ng aking asawang si Edward sa kanyang mga bisig at sinabi sa akin, ang batang babae na ito ay babaguhin ang mundo, Nancy. Nakikita ko iyon sa kanyang mga mata. At tama siya. Palaging mausisa si Emily, matalino, mapilit, ang uri na binubunot ang mga laruan upang maunawaan kung paano gumagana ang mga ito. Ang uri na nagtatanong ng 1,000 katanungan at hindi kontento sa malabong sagot. Naaalala ko noong 8 taong gulang siya, gumawa siya ng birdhouse gamit ang mga piraso ng kahoy na nakita niya sa garahe. Hindi ito perpekto, ngunit mayroon itong matatag na bubong at matatag na pader. Tingnan mo, nanay, proud niyang sinabi sa akin. Kailangan din ng mga ibon ng ligtas na lugar. Lumaki siyang mahilig sa arkitektura. Gumugol siya ng oras sa pagguhit ng mga bahay, gusali, tulay. Sinabi niyang gusto niyang lumikha ng mga espasyo kung saan nakakaramdam ng proteksyon ang mga tao, kung saan sila makakahinga. Nag-aral siya gamit ang mga scholarship. Nagtapos siya ng may karangalan. Nakuha niya ang trabaho sa isa sa mga pinakaprestihiyosong kumpanya sa lungsod. Kumita siya ng sarili niyang pera. May sarili siyang apartment, sarili niyang buhay. Malaya siya. Masaya siya. Malaya siya. At pagkatapos ay nakilala niya si Michael. Sa una, tila perpekto ang lahat. Maalalahanin siya, detalyado, magalang. Dumating siya na may dalang mga bulaklak. Dinala niya ito sa hapunan sa mga mamahaling restoran. Nagpadala siya ng matatamis na mensahe sa araw. Sa tingin ko siya na ang para sa akin, sabi niya sa akin isang hapon habang umiinom kami ng kape sa aking kusina. Tiningnan ko ang kanyang mga kumikinang na mata at ngumiti. Kung masaya ka, anak, masaya ako. Ang kasal ay napakaganda. Isang hardin na puno ng mga puting rosas, isang damit na puntas na idinisenyo mismo ni Emily. Mahinahong musika, mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Pumanaw na si Edward noon, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya doon. Naglakad ako kasama ang aking anak patungong altar at ibinigay ang kanyang kamay kay Michael. Alagaan mo siya, sabi ko. Buhay ko ang ipapalit ko, sagot niya, nakangiti. Ang unang mga buwan ay mabuti o sa tingin ko ay ganoon na. Nagpatuloy si Emily sa pagtatrabaho, bagaman iginigiit ni Michael na hindi na kailangan. Sapat na ang kinikita ko para sa ating dalawa, madalas niyang sabihin. Maaari kang manatili sa bahay, magpahinga. Ngunit gusto ko ang trabaho ko, sagot niya. Hindi mo ba gusto na kasama ako? Maliliit na salita, maliliit na komento, walang anumang mukhang nakakabahala sa sandaling iyon, ngunit ang mga binhi ng kontrol ay naitanim na. Nang mabuntis si Emily, nagbago ang lahat. Iginigiit ni Michael na umalis siya sa trabaho. Mapanganib iyon para sa sanggol, ang kanyang katwiran. Masyadong pagod, masyadong maraming oras na nakatayo.
Kailangan mong magpahinga. Nag-alinlangan si Emily. Mahal niya ang kanyang karera, ngunit mahal din niya ang sanggol na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Siguro pansamantala lang, sabi niya sa akin, humihingi ng aking pahintulot. Pagkapanganak, maaari akong bumalik. Ano man ang magpasya mo, anak, ngunit huwag mong hayaang ibang tao ang magpasya para sa iyo. Ngumiti siya, ngunit may kung ano sa ngiti niyang iyon na hindi na pareho. Ang aking apo ay isinilang sa isang umaga ng Disyembre, isang maganda, malusog na sanggol na may mga itim na mata ng kanyang ina. Pinangalanan siya ni Emily na Matthew, tulad ng aking ama. Naging masaya si Michael. Nag-organisa siya ng malaking pagdiriwang upang ipakilala ang sanggol. Inimbitahan niya ang buong pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Mukhang pagod si Emily. Nahirapan siya sa panganganak. Nagpapagaling pa siya. Ngunit gusto ni Michael na magdiwang. Ilang oras lang. Mahalaga ito sa akin, sabi niya. Pumayag siya. Palagi siyang pumapayag. Pumunta ako sa pagdiriwang na iyon. Nakita ko ang aking anak na gumagalaw sa mga bisita na maihawak na si Matthew, nakangiti ng magalang, sumasagot sa parehong mga tanong ng paulit-ulit. Kumusta ang sanggol? Mahimbing ba siyang natutulog? Nagpapasuso ka ba? Hindi kailanman binuhat ni Michael ang kanyang anak sa buong hapon na iyon. Busy siya sa pag-aalay ng mga inumin sa kanyang mga kaibigan, pagpapatawa, pagtanggap ng mga pagbati. At nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni Emily na hindi ko pa nakikita dati. Pagod. Ngunit hindi pisikal na pagod. Pagod ng kaluluwa. Lumipas ang mga linggo, buwan. Hindi bumalik si Emily sa trabaho. Sinabi ni Michael na kailangan siya ni Matthew sa bahay. Na ang isang ina ay hindi dapat iwanan ang kanyang anak sa mga estranghero. Na nag-aral siya ng napakarami, nagtrabaho ng napakarami, kaya't karapat-dapat siyang magpahinga. Bukod pa riyan, dagdag niya, sapat naman ang kinikita ko. Hindi mo kailangang magtrabaho. Itinigil na ni Emily ang pagbanggit sa kanyang trabaho. Itinigil na niya ang pagguhit. Itinigil na niya ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang mga pangarap. Nang dalawin ko siya, palagi siyang naglilinis ng isang bagay, nagluluto, nag-organisa, nag-aalaga kay Matthew. Malinis na malinis ang bahay. Masyadong malinis. Kumusta ka, anak? Tinatanong ko siya. Maayos, nanay. Maayos ang lahat. Ngunit alam kong hindi. Alam ng isang ina, palaging alam. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay. Kung paano tinitingnan ni Emily ang kanyang telepono nang may pag-aalala sa tuwing ito ay tumutunog. Kung paano siya kinakabahan kapag naririnig niya ang pagdating ng kotse ni Michael, kung paano siya palaging humihingi ng paumanhin sa lahat. Paumanhin, nanay. Magulo ang bahay. Paumanhin, hindi ako nakapaghanda ng sapat na pagkain. Paumanhin, umiiyak si Matthew. Paumanhin. 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 Parang ang kanyang mismong pag-iral ay isang istorbo. Isang araw, dumating ako nang hindi inaasahan. Kumatok ako sa pinto ng ilang beses bago bumukas si Emily. Naka-messy ponytail ang kanyang buhok. May malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, may batik ng gatas sa kanyang blusa. Nay, hindi ko alam na darating ka. Kaya nga ako dumating. Pumasok ako sa bahay. Natutulog si Matthew sa kanyang kuna. Tahimik ang lahat. Nasaan si Michael? Nasa trabaho. Marami siyang mga pulong ngayong linggo. At ikaw? Kailan ang huling beses na lumabas ka ng bahay na ito? Nanatiling tahimik si Emily. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya. Hindi ko kailangan lumabas, nanay. Nandito na ang lahat ng kailangan ko. Lahat. Iniiwasan niya ang aking tingin. Gumawa ako ng kape. Umupo kami sa kusina. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito sa kabila ng init. Anak, maaari kang magsalita sa akin. Maaari ka namang laging magsalita sa akin. Alam ko. Nay, masaya ka ba? Katahimikan. Isang napakatagal, napakabigat na katahimikan na parang nalulunod ako. Pagod na ako, sa wakas ay sagot niya. Ngunit lahat ng ina ay pagod, di ba? Hindi iyon sagot. Iyon ay pag-iwas.
Ngunit hindi ako nagpumilit. Minsan, ang katahimikan ng isang anak ay mas malakas kaysa sa mga tanong ng isang ina. Lumipas pa ang mga buwan. Lumaki si Matthew. Natuto siyang gumapang, lumakad, magsalita ng kanyang unang mga salita. Buong puso siyang inilaan ni Emily sa kanya. Masyadong buong puso na parang siya na lamang ang natitira sa kanya. Si Michael ay nagtatrabaho ng mas mahabang oras, o ganoon ang sabi niya. Late siyang umuuwi. Maaga siyang umaalis. Palagi siyang naglalakbay para sa negosyo. Hindi nagreklamo si Emily. Hindi siya kailanman nagreklamo. Trabaho niya iyon, nanay. Marami siyang responsibilidad. Pinanood ko ang aking anak na naglalaho. Kung paano siya tumigil sa pagtawa. Kung paano siya tumigil sa pangangarap. Kung paano siya tumigil sa pagiging si Emily. At hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil kapag nakangiti ang isang anak at sinasabing maayos ang lahat, gusto ng isang ina na maniwala, kailangang maniwala, kahit nasa kaibuturan ay alam niya ang katotohanan. Isang hapon habang binabantayan ko si Matthew para makapagpahinga si Emily, may natagpuan ako. Naghahanap ako ng bib sa drawer ng kusina nang makakita ako ng sobre na nakatago sa pagitan ng mga mantel. Hindi ko dapat binuksan iyon, ngunit binuksan ko. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato na kuha ni Emily ng kanyang sariling mga braso, ng kanyang mga pulso, ng kanyang liig, mga pasa, mga marka, ebidensya. Huminto ang mundo ko. Naramdaman ko ang pagbukas ng sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ibinalik ko ang sobre kung saan ko ito natagpuan. Tinapos ko ang pag-aalaga kay Matthew. Naghintay ako hanggang magising si Emily mula sa kanyang pagtulog. Nang bumaba siya sa hagdan, tiningnan ko siya sa mga mata. Anak, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Namutla siya. Ano ang pinag-uusapan mo, nanay? Alam mo kung ano ang pinag-uusapan ko. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Umiling siya. Hindi iyon ang iniisip mo. Kung gayon ano iyon? Si Michael ay nahihirapan. Ang trabaho, ang mga responsibilidad, ang presyon. Minsan nawawalan siya ng kontrol. Ngunit mahal niya ako, nanay. Mahal niya ako. Hindi na nanakit ang pagmamahal, Emily. Lahat ng kasal ay may problema. Hindi ito problema. Ito ay karahasan. Niyakap niya ang sarili na parang pinoprotektahan ang sarili mula sa aking mga salita. Hindi ko siya maaaring iwan, nanay. Mayroon akong anak, pamilya. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ano ang iisipin ng pamilya niya? At paano ka? Paano ang iyong buhay? Ang buhay ko ay ang aking pamilya. Bumagsak ako. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak, pakiusap, umuwi ka sa akin. Ikaw at si Matthew, pansamantala lang upang makapag-isip ng malinaw. Hindi ko kaya, nanay. Kailangan ako ni Michael. Magbabago siya. Nangako siya sa akin. Ilang beses na siyang nangako sa iyo. Katahimikan. Ang nakakainis na katahimikan. Inalis ni Emily ang kanyang mga kamay at tumayo. Salamat sa pagbabantay, nanay. Ngunit huli na. Uuwi na si Michael at kailangan kong magluto. Umalis ako sa bahay na may pusong wasak. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Niyakap ko ang bordadong panyo ng aking ina at umiyak. Umiyak ako para sa aking anak, para sa nawala niyang katapangan, para sa kanyang mga pangarap na nalibing, para sa napakagandang babae na dati siya at ngayon ay nabubuhay sa takot. At nanumpa ako na hahanap ako ng paraan upang matulungan siya, kahit na hindi pa siya handang humingi ng tulong. Dahil ang isang ina ay hindi sumusuko. Hindi kailanman. 6 na buwan pa ang lumipas. 6 na buwan ng pilit ng ngiti ng maikling tawag ng patuloy na mga dahilan. Palaging may dahilan si Emily para hindi ako dalawin, hindi lumabas, hindi mabuhay. At pagkatapos ay dumating ang imbitasyon, isang pampamilyang hapunan upang ipagdiwang ang kaarawan ni Matthew sa isang magandang restaurant sa downtown kasama ang buong pamilya. Pumayag akong pumunta, bagaman may kung ano sa aking dibdib ang nagbabala sa akin na ang gabing ito ay magiging iba. Hindi ko alam kung gaano, ngunit palaging nararamdaman ng isang ina ang pagdating ng bagyo. Minsan, masyado tayong nagtitiwala sa mga hindi dapat pagkatiwalaan.
Na-disappoint ka na ba ng isang mahal mo? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Gusto kong basahin ito. Dumating ang gabi ng hapunan na may mahinang ulan. Ang mga pinong patak na iyon na nagbabasa ng hindi gumagawa ng ingay tulad ng tahimik na mga luha mula sa langit. Maingat akong naghanda. Ang navy blue dress. Isang diskretong perlas na kwintas. Komportableng sapatos. Inilagay ko ang bordadong panyo ng aking ina sa aking bag tulad ng dati. Hinawakan ko ito gamit ang aking mga daliri bago isara ang zipper. Bigyan mo ako ng lakas, nanay, bulong ko. Dumating ako sa restaurant 15 minuto bago ang napagkasundo ang oras. Palagi akong punctual. Ito ay isa sa mga bagay na pinahahalagahan ni Edward sa akin. Nancy, sa iyo, hindi kailanman kailangang maghintay, sabi niya, nakangiti. Ang hirap mamiss siya. Ang hirap na kailangan ko ang kanyang presensya ng gabing iyon. Ang restaurant ay elegante. Mga puting mantel, mga kagamitan sa pilak, mga kandilang nakasindi sa bawat mesa, mahinang musika sa background, ang uri ng lugar kung saan nagsasalita ang mga tao sa mahinang boses, at ang mga waiter ay naglalakad ng hindi gumagawa ng ingay. Umupo ako sa nakareserbang mesa, isang malaking bilog na mesa malapit sa bintana. Mula doon, nakikita ko ang basang kalye, ang mga kotseng dumadaan, ang mga taong naglalakad sa ilalim ng kanilang mga payong. Nag-request ako ng isang basong tubig at naghintay. Dumating si Emily pagkatapos ng ilang sandali. Nakita ko siyang pumasok sa braso ni Michael at may kung ano sa aking tiyan ang sumikip. Nakasuot siya ng beige dress na may maliliit na bulaklak, diskreto, halos pambata. Hindi iyon ang kanyang estilo. Palaging mas gusto ni Emily ang mga malalakas na kulay, modernong disenyo, mga damit na nagsasalita ng kanyang personalidad. Ngunit ang babaeng lumalakad patungo sa akin ay tila gustong maglaho. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mababa nang walang isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang makeup ay perpekto, ngunit sobra, na parang sinusubukan niyang takpan ang isang bagay. At ang kanyang mga mata ay mapurol. Nay, bati niya sa akin gamit ang halik sa pisngi. Mabango siya ng mamahaling pabango at takot. Anak, mabuti namang makita ka. Niyakap ko siya. Naramdaman ko ang kanyang mga buto na masyadong prominente sa ilalim ng damit. Pumayat siya. Nasaan si Matthew? Tanong ko. Kasama ng isang yaya, sagot ni Michael bago pa man siya makapagsalita. Ito ay isang hapunan ng mga matatanda. Ang bata ay maaaring maging balisa. Hindi ako nagsalita, ngunit tila kakaiba sa akin. Kaarawan ito ni Matthew. Bakit ipagdiriwang ito nang wala siya? Hinila ni Michael ang upuan para kay Emily. Umupo siya ng maingat na parang bawat kilos ay nangangailangan ng pahintulot. Maganda ka tingnan, nanay, sabi ni Emily, pilit na ngumiti. Ikaw din, anak. Sinungaling. Mukhang pagod siya, haggard, marupok. Umupo si Michael sa tabi niya at agad na kinuha ang kanyang telepono. Nagsimula siyang mag-check ng mga email, sumasagot sa mga mensahe, ganap na walang pakialam sa aming presensya. Tinitingnan ni Emily ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Kumusta ka, nanay? Tanong niya sa mahinang boses. Mabuti, anak. Abuso sa Hardin. Napakaganda ng pamumulaklak ng mga rosas ngayong taon. Napakaganda. Dapat mo silang bisitahin, ikaw at si Matthew. Maaari tayong magpalipas ng hapon ng magkasama. Nag-alinlangan siya. Nanay. Sa madaling panahon. Ang salitang iyon na hindi dumarating. At ikaw? Kumusta ka? Maayos? Abuso sa bahay kasama si Matthew. Iyon lang. Tiningnan niya ako ng isang segundo. Isang segundo lang. Nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pakiusap. Isang pinigil na sigaw. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Michael mula sa kanyang telepono. Maayos si Emily, Nancy. Mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Isang magandang bahay, isang malusog na anak, isang asawang masipag magtrabaho upang bigyan siya ng magandang buhay. Hindi ako nagdududa riyan, Michael. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumating ang mga magulang ni Michael. Pumasok si Ginoong Robert sa restaurant na parang siya ang may-ari. Malakas ang boses,
Magaspang ang pag-ugali, isang presensya na kumukuha ng higit sa kinakailangang espasyo. Si Ginang Linda ay lumakad sa likuran niya, tahimik na nakayuko ang tingin, isang hindi hugis na damit na kulay abo at kupas na sapatos. Pamilya, sigaw ni Ginoong Robert, binubuksan ang kanyang mga braso. Agad na tumayo si Michael at niyakap ang kanyang ama. Tumayo rin si Emily, ngunit nanatili sa gilid, naghihintay. Emily, sabi ni Ginoong Robert, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, papayat ka. Hindi ka ba pinapakain ng anak ko? Maayos lang po ako, Ginoong Robert. Maayos na mga babae, palaging may mga diet. Bati sa akin ni Ginang Linda ng isang tango. Lahat kami ay umupo. Dumating ang waiter na may mga menu. Magandang gabi. Maaari ko ba kayong alukin ng inumin habang nagdedesisyon kayo? Double whiskey, in-order ni Ginoong Robert. At magdala ng isang pitsel ng tubig na may yelo. Para sa akin, isang puting alak, sabi ni Michael. Puti rin para sa akin, dagdag ko. Tiningnan ng waiter si Emily. At para sa iyo, ma'am. Nag-alinlangan si Emily. Tiningnan niya ang menu. Pagkatapos ay tiningnan niya si Michael. Puti rin, masyado, tanong niya na parang humihingi ng pahintulot. Hindi man lang siya tumingin. Ano man ang gusto mo, bulong niya. Pulang alak, pakiusap. At naroon na. Ang sandali na napakaliit, napaka-absurdong walang kabuluhan. Tumingin si Michael mula sa kanyang telepono ng dahan-dahan na parang isang mandaragit na nakakita lang ng kilos. Pulang alak. Kumindat si Emily. Bakit? Mag-order ako ng isda. Hindi bagay ang pulang alak sa isda. Paumanhin. Hindi ko naisip iyon. Maaari kong palitan. Hindi ka nag-iisip. Ang mga salita ay nahulog na parang mga bato sa mesa. Nanatiling nakatayo ang waiter na may hawak na pad, hindi alam ang gagawin. Sumabat ako. Hindi mahalaga. Maaaring umorder si Emily kung ano ang gusto niya. Tama. Hindi tayo nasa isang pagsusulit ng sommelier. Sinubukan kong magtunog na magaan, kaswal, ngunit ang aking boses ay lumabas na tensyonado. Tumawa ng garalgal si Ginoong Robert. Hayaan mo na, Nancy. Tama si Michael. Ang mga babae ngayon ay hindi na marunong umorder ng alak. Noong panahon ko, nagtatanong muna ang mga asawa kung ano ang i-order ng kanilang mga asawa bago humingi ng anuman. Yumuko si Ginang Linda sa kanyang kandungan. Umatras si Emily sa kanyang upuan. Paumanhin, bulong niya. Palitan ko ng puting alak. Anak, hindi mo kailangang. Okay lang ang puting alak, nanay. Mabilis na nagsulat ang waiter at lumayo na parang tumatakas sa apoy. Nanatili akong tahimik. Napalunok ako ng malalim. Naramdaman ko ang panyo ng aking ina sa aking bag na parang angkla. Nagpatuloy ang pag-uusap. Si Ginoong Robert ay nagsalita tungkol sa politika, tungkol sa negosyo, tungkol sa dami ng kanyang nagawa sa kanyang buhay. Tumango si Michael, nagkomento, tumawa sa mga tamang sandali. Tahimik kumain si Ginang Linda. Ginalaw ni Emily ang pagkain sa kanyang plato nang hindi natitikman ang kahit isang kagat. Pinanood ko ang bawat detalye. Kung paano inilalagay ni Emily ang kanyang mga kamay sa mesa upang makita na parang kailangan niyang patunayan na wala siyang ginagawang mali. Kung paano siya tumatalon sa tuwing malakas na nagsasalita si Michael. Kung paano siya patuloy na tumitingin sa kanyang telepono, balisa, at pagkatapos ay nakita ko ito. Habang inaabot niya ang bread basket, umangat ng bahagya ang mahabang manggas ng kanyang damit, sapat lang. Sa kanyang pulso, may mga marka, mga pasa sa iba't ibang yugto ng paggaling, ang ilan ay bahagyang dilaw, ang iba ay berde, ang ilan ay kulay ubi pa, mga marka ng daliri, malinaw, hindi mapag-aalinlanganan. Nagyelo ang aking dugo. Napansin ni Emily ang aking tingin. Agad niyang hinila ang kanyang manggas, tinatakpan ang sarili ng mga mata na puno ng takot. Wala lang to, nanay, bulong niya. Hindi iyon wala. Nanay, pakiusap. Napansin ni Michael ang palitan. May nangyayari ba? Wala, mabilis na sagot ni Emily. Maayos ang lahat. Kumitil siya ng mga mata. Pagkatapos ay ngumiti siya. Nancy, gusto mo pa ng alak? Hindi na.
Gusto kong sumigaw. Gusto kong kunin ang aking anak at tumakbo palayo. Gusto kong tumawag sa pulisya, abogado, kahit sino. Ngunit tiningnan ako ni Emily ng mga nagmamakaawang mata. Hindi ngayon, pakiusap. Hindi ngayon. Kaya nanatili akong tahimik at kinamuhian ko ang sarili ko dahil doon. Nagpatuloy ang hapunan. Dumating ang pangunahing ulam. Isda para kay Michael, manok para kay Ginoong Robert. Salad para kay Emily. Salad lang, tanong ni Ginoong Robert. Nakadayat na naman. Hindi ako masyadong gutom, sagot niya. Mga babae at ang kanilang mga obsesyon, komento niya, umiling. Walang sinabi si Ginang Linda. Hiwa-hiwalay lang niya ang kanyang pagkain sa maliliit na piraso at kumain ng mekanikal na parang robot. Nagsalita si Michael sa kanyang ama tungkol sa isang proyekto sa trabaho, isang bagong gusali sa Financial District, isang mahalagang pamumuhunan. Maaari itong maging proyekto ng aking karera, sabi ni Michael. Sana nga, anak. Oras na para tumigil ka sa pagiging pangalawa at maging una. Alam ko, Itay. Ginagawa ko iyon. Mabuti. Ang isang lalaki ay dapat na pinakamahusay sa lahat ng bagay. Sa trabaho, sa bahay, sa buhay. Ganoon iyon. Ginalaw ni Emily ang tinidor sa salad ng hindi kumakain. Sinubukan kong huminga ng normal. At pagkatapos ay dumating ang panghimagas. Nagdala ang waiter ng tray na may iba't ibang opsyon. Si Ginoong Robert ay nag-order ng cheesecake. Si Michael ay nag-order ng tiramisu. Sinabi ni Ginang Linda na wala siyang gusto. Nag-order ako ng kape. Tiningnan ng waiter si Emily. At para sa iyo, maam. Tiramisu, masyado, pakiusap. Tumango ang waiter at lumayo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na may tray. Cheesecake para kay Ginoong Robert, kape para sa akin, at 2 plato ng tiramisu. Maliban sa isa ay hindi tiramisu. Cheesecake ito. Inilagay ito ng waiter sa harap ni Emily. Paumanhin, sabi niya ng mahina. Nag-order ako ng tiramisu. Ah, napakasama ko po. Papalitan ko na po para sa inyo. Hindi okay lang, mabilis niyang sabi. Kaya kong kumain ng cheesecake. Walang problema. Maam, hindi ito abala. Talaga, okay lang. Ngunit napataas na pala ng kamay si Michael. Paumanhin. Lumapit ang waiter ng kinakabahan. Opo, sir. Ganyan ba kayo magtrabaho dito? Ano mang gusto nyo ang dinadala nyo? Napakasama ko po, sir. Nagkamali po ako. Papalitan ko po. Ang asawa ko ay umorder ng tiramisu. Michael, hindi mahalaga, bulong ni Emily. Talaga? Kaya kong kumain ng cheesecake. Lumingon siya sa kanya. Mahalaga iyon. Mababa, kontrolado ang kanyang boses. Ngunit may kung ano sa ilalim, isang bagay na madilim. Mahal, isa lang itong panghimagas. Lagi ka na lang ba ganito? Hindi ako ganyan. Palagi mo akong pinapahiya. Tumaas ang kanyang boses. Nagsimulang tumingin ang mga kalapit na mesa. Michael, pakiusap. Hindi ko pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao. At pagkatapos ay nangyari ito. Sa isang mabilis, brutal, hindi inaasahang kilos, inabot ni Michael at hinawakan si Emily sa buhok. Sa buhok, hinilan niya ang ulo nito ng malakas. Natahimik ang buong restoran. Isang katahimikan na napakakapal, napaka-absolute na naririnig ko ang tibok ng aking sariling puso. Hindi sumigaw si Emily. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Naglabas lamang siya ng isang ungol, isang tunog na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Nananatili ang kanyang mga kamay sa mesa, nanginginig. Ang kanyang lieg ay nakabaluktot sa hindi natural na anggulo at walang gumalaw. Nanatiling nakatayo ang waiter. Nanonood ang mga kumakain, ngunit walang namagitan. Yumuko si Ginang Linda sa kanyang plato na parang walang nangyayari. At sa nakakatakot na katahimikan na iyon, sa sandaling iyon, na nakapako sa oras, isang boses ang narinig, malakas, malinaw, pumapalakpak si Ginoong Robert. Ganyan dapat, anak, sigaw niya, tinatamaan ang mesa gamit ang bukas na palad. Ganyan dapat. Kailangan niyang malaman ang kanyang lugar.
Ang babaeng hindi gumagalang sa kanyang asawa ay kailangang turuan. Mahusay. Binitawan ni Michael ang buhok ni Emily. Bumagsak siya sa kanyang upuan na nanginginig ang mga balikat, ang kanyang mga kamay ay tinatakpan ang kanyang mukha. Umiyak siya. Umiyak siya ng tahimik na parang isang taong natutunan na ang kanyang mga luha ay walang halaga. At ako, naramdaman ko ang isang bagay na nasira sa loob ko. Isang bagay na pumipigil sa akin, nagpapanatili sa akin na kalmado, kontrolado, magalang, isang bagay na nabasag sa 1,000 piraso. Nanginginig ang aking mga kamay sa mesa. Ang aking dugo ay naging yelo at apoy ng sabay. Naramdaman ko ang panyo ng aking ina sa aking bag, naramdaman ko ang presensya ni Edward sa aking tabi. Naramdaman ko ang lahat ng mga babae ng aking pamilya, lahat ng nanatiling tahimik, lahat ng nagtiis, lahat ng walang boses. At ako ay tumayo. Habang sinasabi ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa mga komento. Tumayo ako. At sa sandaling iyon, tila huminto ang buong mundo. Lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Ang mga kumakain, ang mga waiter, ang manager ng restaurant na nakatingin mula sa pasukan. Tiningnan ako ni Michael nang may pagtataka. Si Ginoong Robert nang may paghamak, si Ginang Linda nang may takot, at si Emily. Tiningnan ako ni Emily nang may purong takot. Hindi, nanay. Pakiusap, hindi. Nabasa ko ang kanyang mga iniisip na parang sumisigaw ito. Ngunit may kung ano ang mas malakas kaysa sa takot ng aking anak. May kung ano ang lumalaki sa loob ko sa loob ng maraming taon. Mula sa unang pagkakataon na napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa unang dahilan. Mula sa unang pasa na sinubukan niyang itago. Mga taon ng katahimikan. Mga taon ng mga napabayaang senyales. Mga taon ng paniniwala na hindi ko lugar na makialam. Ngunit ng gabing iyon, natapos ang katahimikan. Inabot ko ang aking kamay patungo kay Emily. Anak, tumayo ka. Ang aking boses ay lumabas ng matatag, mas matatag kaysa sa naramdaman ko sa loob. Umiling si Emily habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Nanay, hindi. Tumayo ka, Nancy. Sumingit si Michael gamit ang kontroladong boses na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Sa tingin ko ay hindi mo naunawaan ang sitwasyon. Hindi pagkaunawa. Ito ay isang sandali ng tensyon, wala na. Naiintindihan ni Emily na minsan ay kinakabahan ako. Ito ay stress sa trabaho. Naiintindihan niya ako. Tiningnan ko ang aking anak. Tumango siya. Tumango siya na parang sirang papet. Totoo, nanay. Ito ay isang mahirap na sandali. Maraming presyon si Michael sa trabaho. Naiintindihan ko siya. Naiintindihan mo siya. Naiintindihan mo ang paghila niya sa iyong buhok sa publiko. Nay, pakiusap. Naiintindihan mo ang pagpapahiya niya sa iyo sa harap ng lahat ng tao. Hindi niya ako pinahiya. Emily. Bumagsak ang aking boses. Ang buong restaurant ay nanonood sa amin. Pinunasan ni Ginoong Robert ang kanyang bibig gamit ang kanyang mantel at tumayo rin. Nancy, sa tingin ko mas mabuti kung kakalma ka. Gumagawa ka ng eksena. Ito ay isang pampamilyang bagay sa pagitan ng mag-asawa. Drama? Ang mga babae ng iyong henerasyon ay palaging nagpapalaki ng lahat. Hindi kailanman nasaktan ang kaunting disiplina. Tingnan mo si Linda. 50 taong kasal at hindi kailanman isang problema dahil alam niya ang kanyang lugar. Tiningnan ko. Si Ginang Linda. Nanatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw, na ang kanyang tingin ay naliligaw sa kung saan sa mantel. 50 taong kasal, 50 taong katahimikan. At bigla, naunawaan ko ang lahat. Naunawaan ko kung bakit ganoon si Michael. Naunawaan ko kung saan nanggagaling ang kalupitang iyon na nakabalak kayo bilang edukasyon. Naunawaan ko na ang karahasang ito ay may malalim na ugat, mga henerasyon ng tahimik na babae, ng mga lalaking naniniwalang may karapatan sila sa kanila. Ginoong Robert, sabi ko ng dahan-dahan, nang may buong paggalang, hindi mo sasabihin sa akin kung paano palakihin ang aking anak o kung paano siya protektahan. Hindi mo kailangang protektahan siya mula sa kanyang sariling asawa. Hindi. Naglakad ako patungo kay Emily. Sinubukan niyang umatras, ngunit wala ng espasyo.
Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang braso. Paumanhin, anak. Nanay, hindi. Hinila ko ang manggas ng kanyang damit. Naroon sila. Ang mga pasa, ang mga marka sa iba't ibang kulay ng dilaw, berde, ube, ang ilan ay bago, ang iba ay luma. Malinaw na marka ng daliri sa kanyang pulso, mga marka ng presyon sa kanyang braso. Itinaas ko ang mga iyon upang makita ng lahat. Ito, sabi ko ng malakas upang marinig ng bawat tao sa restoran na iyon. Hindi ito stress sa trabaho. Hindi ito sandali ng tensyon. Hindi ito disiplina. Nanginginig ang aking boses, ngunit hindi ako tumigil. Ito ay karahasan. Ito ay pang-aabuso. At hindi na ito mananatiling tahimik. Sinubukan ni Emily na palayain ang kanyang braso, humihikbi. Nay, pakiusap. Pinapahiya mo ako. Pinapahiya mo ako. Ang mga salita ay masakit sa akin kaysa sa anumang bagay. Biglang tumayo si Michael, itinulak ang kanyang upuan. Sapat na iyan. Aalis na kami. Hindi matatag kong sabi. Sasama sa akin si Emily. Si Emily ang aking asawa. Pupunta siya kung saan ko siya sasabihin. Si Emily ang aking anak at hindi siya pupunta kahit saan na siya ay nasa panganib. Panganib. Tumawa ng tuyo si Michael. Anong panganib? Binibigyan ko siya ng bahay, pagkain, damit, lahat ng kailangan niya. Ano pa ang gusto niya? Respeto, dignidad, kaligtasan. Mayroon siyang $250,000 na bahay. Sapat na iyan na respeto. Sumingit si Ginoong Robert, kinakampihan ang kanyang anak. Nancy, nakikialam ka sa isang kasal. Hindi iyan ginagawa. Ang mga problema ng mag-asawa ay nalulutas sa bahay, hindi sa publiko. At kailan matatapos ang mga problemang iyon ng mag-asawa? Kapag ang aking anak ay mapunta sa ospital o sa sementeryo. Ang kasunod na katahimikan ay nakakabingi. Huminga ng malakas si Ginang Linda, ngunit hindi siya tumingin pataas. Sobrang drama mo, sabi ni Michael. Drama? Tingnan mo ang braso niya. Tingnan mo. Nahulog siya. Lampa siya. Palagi siyang lampa. Agad na tumango si Emily. Totoo, nanay. Nahulog ako sa hagdan. Wala lang iyon. At ang iba pang mga marka. Nahulog ka rin ba, nanay? Ilang beses ka nang nahulog, Emily? Katahimikan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang tunog na lumabas. At pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay na lubos na nagpabagsak sa akin. Nakita ko kung paano tumingin si Emily kay Michael, humihingi ng pahintulot na magsalita, humihingi ng pahintulot na umiral. Ang aking anak, ang aking napakatalinong babae, ang gumawa ng mga bahay para sa mga ibon, ang nangangarap na lumikha ng mga ligtas na espasyo. Ngayon ay wala na siyang sariling boses. Lumapit si Michael sa kanya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Agad siyang kinabahan. Mahal, sabi niya gamit ang malambot at mapanganib na boses, nalilito ang iyong ina. Sabihin mo sa kanya na maayos kami, na masaya kami. Tiningnan ako ni Emily. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng paumanhin. Maayos kami, nanay. Masaya kami. Iyon ba ang totoo? Hindi. Iyon nga. Bumagsak ang kanyang boses. Mahal ako ni Michael. Minsan lang. Minsan niya akong ginagalit. Ngunit ginagawa niya ang paraan. Pumupunta siya sa therapy. Therapy? Nagsimula siya 2 linggo na ang nakakaraan. Sinusubukan niya, nanay. Talaga siyang sumusubok. Tiningnan ko si Michael. Nakangiti siya. Tingnan mo, kontrolado ang lahat. Inaayos namin ang aming mga problema tulad ng mga responsableng matatanda. Anong klaseng therapy? Ang pamamahala ng galit, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Isang mahusay na therapist. Malaki ang naitulong niya sa akin. At ang braso ni Emily. Bago yun o pagkatapos magsimula ng therapy. Nawala ang kanyang ngiti ng 1 segundo. Bago. Talagang bago. Nagsisinungaling siya. Nakikita ko sa kanyang mga mata. Ngunit ipinagtanggol ni Emily ang kanyang kasinungalingan. Totoo, nanay. Nagbabago si Michael.
Bigyan mo siya ng pagkakataon, pakiusap. Anak, hindi ito ang desisyon mo. Akin ito at pinili kong manatili sa aking asawa, sa ama ng aking anak. Ang mga salitang iyon ay dumaan sa akin na parang mga kutsilyo. Kahit na sinasaktan ka niya, hindi niya ako sinasaktan. Hindi na. Nay, pakiusap, hayaan mo na lang, pakiusap. Ang kanyang boses ay nabasag sa isang hikbi. Mabagal na pumalakpak si Ginoong Robert ng may sarkasmo. Mabuti, sabi ni Emily, isang babae na may common sense, hindi tulad ng mga modernong feminist na gustong sirain ang mga pamilya. Lumingon ako sa kanya. Ginoong Robert, nang may buong paggalang, hindi mo ako sasabihin kung paano palakihin ang aking anak o kung paano siya protektahan. Hindi mo kailangang protektahan siya mula sa kanyang sariling asawa. Mali. Tumingin ulit ako kay Ginang Linda. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ngunit may nakita akong kung ano sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi kapayapaan. Ito ay pagsuko. Ito ay kamatayan sa buhay. 50 taon. At bigla, alam kong hindi ko maililigtas si Ginang Linda. Huli na para sa kanya. Ngunit hindi pa huli para kay Emily. Lumingon ako sa aking anak. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Anak, pakinggan mo ako. Pakinggan mo akong mabuti. Umiyak siya ng tahimik. Alam kong natatakot ka. Alam kong iniisip mong hindi ka makakaalis dito. Na wala kang mga opsyon. Na walang makakaintindi sa iyo. Nag-aalala ang nanay. Ngunit mayroon ka nito. Mayroon kang mga opsyon. Mayroon kang tahanan kasama ako. Mayroon kang propesyon. Mayroon kang buhay sa harap mo. Mayroon akong anak. At eksakto dahil doon. Ano ang gusto mong matutunan ni Matthew? Na ganoon ang pagtrato sa isang babae. Na ganoon ang pagtrato sa kanyang ina. Namutla siya. Hindi kailanman sasaktan ni Michael si Matthew. Hindi iyon ang pinag-uusapan ko. Ang pinag-uusapan ko ay kung ano ang natututunan niya sa panonood sa iyo na nagdurusa. Hindi ako nagdurusa. Nagdurusa ka. Nakikita ko sa iyong mga mata. Nakikita ko kung paano ka tumigil sa pagtawa. Kung paano ka tumigil sa pangangarap. Ang mga pangarap ay para sa maliliit na batang babae. Nanay, ako ay isang may asawa na babae, isang ina. Mayroon akong mga responsibilidad. At isa sa mga responsibilidad na iyon ay ang pagtitiis ng pang-aabuso. Hindi ito pang-aabuso. Iyon nga. Ang aking boses ay umalinggaw sa buong restaurant. Umatras si Emily at alam kong nawala ko na siya, kahit papaano sa ngayon. Pumagit na si Michael sa amin. Sa tingin ko sapat na iyan para sa araw na ito, Nancy. Salamat sa pagpunta sa hapunan. Ngunit ngayon, uuwi na sina Emily at ako kasama ang aming anak. Ang ating pamilya, Michael, ang ating pamilya. Bawat salita ay isang banta. Tumayo si Emily. Iniiwasan niya ang aking tingin. Kinuha niya ang kanyang bag na nanginginig ang mga kamay. Paumanhin, nanay. Hindi ko ito sinadya. Anak, pakiusap. Tatawag ako sa iyo bukas, Emily. Ngunit lumakad na siya patungo sa labasan, sumusunod kay Michael na parang isang anino. Nag-iwan si Ginoong Robert ng pera sa mesa. Sayang nasira mo ang isang gabi ng pamilya, Nancy. Ngunit ganyan talaga ang mga mapagmalaking biyenan. Hindi nila alam kung kailan dapat manahimik. Umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Dahan-dahang tumayo si Ginang Linda. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko sa kanyang mga mata ang 50 taon ng sakit, 50 taon ng katahimikan, 50 taon ng mga hindi nasagot na tanong. Paano kung? Binuksan niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin siya, ngunit walang salitang lumabas. Bumaling lang siya at sumunod sa kanyang asawa. Naiwan akong mag-isa sa mesa na may mga kalahating tapos na plato, mga walang laman na baso, mga kandilang namamatay. Tumingin ng mahinhin ang waiter. Ma'am, ayos lang po kayo. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Naramdaman ko na para akong nawalan ng anak, na nagawa ko ang lahat ng mali, na ang aking pakikialam ay lalo lamang nagpalala. Binayaran ko ang bill, nag-iwan ako ng tip. Lumabas ako ng restaurant. Huminto na ang ulan.
Ang hangin ay mabango ng basang lupa at ng isang bagay na hindi ko matukoy. Pagkadismaya marahil o takot. Naglakad ako papunta sa aking kotse. Umupo ako sa likod ng manibela nang hindi ito pinaandar. Kinuha ko ang panyo ng aking ina mula sa aking bag, idiniin ko ito sa aking dibdib at umiyak ako. Umiyak ako para sa aking anak, para sa kanyang nawala na katapangan, para sa mga pangarap na nalibing niya, para sa takot na ngayon ay naninirahan sa kanyang mga mata. At umiyak ako para sa akin dahil hindi ko nakita ang mga senyales ng mas maaga. Dahil hindi ako kumilos ng mas maaga, dahil nagtiwala ako na ang pagmamahal ng isang lalaki ay sapat na upang protektahan siya. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nagpoprotekta kapag ito ay may kasamang mga kamao. Ang pag-ibig ay hindi nagliligtas kapag ito ay may kasamang kontrol. Ang pag-ibig ay hindi nagpapagaling kapag ito ay may kasamang takot. Nang gabing iyon, nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Walang tao ang mga kalsada. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang mga nahulog na bituin. Dumating ako sa aking bahay. Ang bahay kung saan lumaki si Emily. Kung saan niya natutunan lumakad. Kung saan niya iginuhit ang kanyang mga imahinaryong bahay sa mga pader ng garahe. Pumasok ako. Lahat ay madilim. Tahimik. Masyadong tahimik. Binuksan ko ang mga ilaw. Gumawa ako ng tsaa. Umupo ako sa kusina na may panyo ng aking ina sa mesa. Tumunog ang aking telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Emily. Nay, paumanhin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mahal kita. Agad akong sumagot. Anak, laging bukas ang bahay ko para sa iyo. Palagi. Anumang oras. Mahal kita. Nakita ko ang 3 tuldok na nagpapahiwatig na siya ay nagsusulat. Pagkatapos ay nawala ang mga ito. Walang sagot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nanatili akong gising na nakatingin sa kisame, nagtataka kung ano pa ang magagawa ko. Paano ko maililigtas ang aking anak kung hindi niya gustong mailigtas? Paano ko siya mapapaintindi na karapat-dapat siya sa higit pa? Nakarapat-dapat siya sa tunay na pag-ibig. Nakarapat-dapat siya sa kapayapaan, nakarapat-dapat siyang mabuhay ng walang takot. Ngunit ang mga biktima ng karahasan ay hindi nakikita ang nakikita natin. Nakakakita sila ng pag-asa kung saan may panganib. Nakakakita sila ng pag-ibig kung saan may manipulasyon. Nakakakita sila ng kinabukasan kung saan paulit-ulit lamang ang mga siklo. At minsan, gaano man natin gustong iligtas sila, kailangan nilang maabot ang pinakailalim bago sila makabangon. Kailangan nilang hawakan ang pinakamalalim na sakit bago mahanap ang lakas na umalis. Nang gabing iyon, habang nanonood ng mga anino sa aking kisame, alam kong mahaba ang magiging daan. Na magkakaroon ng iba pang mga hapunan, iba pang mga kasinungalingan, iba pang mga pasa na nakatago sa ilalim ng mahahabang manggas. Ngunit alam ko rin ang iba pa. Alam kong hindi ako susuko. Na mananatili ako doon. Na maghihintay ako. Dahil ang isang ina ay hindi umaabandona. Hindi kailanman. At kapag handa na ang aking anak na humingi ng tulong, nandoon ako na may bukas na mga bisig, na may ligtas na tahanan, na may pag-ibig na hindi kailanman kasama ng mga kondisyon. Muling nag-vibrate ang telepono. Isa pang mensahe mula kay Emily. Nay, pakiusap, huwag kang tumawag sa pulis. Pakiusap. Mas lalo lang itong magpapalala. Magtiwala ka sa akin, mas mabuti si Michael. Nangangako ako. Nanginginig ang aking mga kamay sa telepono. Tumawag sa pulisya. Pilitin siyang umalis? O maghintay? Magtiwala na makakahanap siya ng paraan? Hindi ako tatawag sa sinuman ng walang pahintulot mo, ngunit kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Kailangan mong tawagan ako araw-araw para lang malaman ko na ayos ka lang. Magagawa mo iyon para sa akin. Lumitaw muli ang 3 tuldok. Sa pagkakataong ito, hindi sila nawala. Sige, nanay. Tatawag ako. Nangangako ako. Pumikit ako. Hindi iyon sapat, ngunit iyon ay isang bagay. Isang manipis na sinulid na nagpapanatili sa amin na konektado. Isang sinulid na hindi ko bibitawan para sa anumang bagay sa mundo. Kahit na kailangan kong maghintay ng mga taon, kahit na kailangan kong panoorin ang aking anak na magdusa,
kahit na kailangan kong kagatin ang aking dila ng 1,000 beses pa, hindi ako bibitaw. Dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Hawak nila ang sinulid. Kahit na ang lahat ng iba pa ay nababasag, nagtatanong pa rin ako kung tama ang ginawa ko. At ikaw, ano ang gagawin mo sa aking lugar? Ang mga sumunod na araw ang pinakamahaba sa aking buhay. Bawat umaga nagigising ako na may masikip na puso, tinitingnan ang aking telepono, agad na naghihintay sa mensahe ni Emily. Minsan dumarating ito. Nang maaga, 7:07 ng umaga. Magandang umaga, nanay. Maayos ang lahat. Mahal kita. Ang iba naman ay dumarating ng huli, 11:11 tanghali. At ginugol ko ang mga oras na iyon sa pag-iisip ng pinakamasama. Ayos lang kaya siya? Nasaktan ba siya ulit? Nalampasan na ba niya ang linya na walang pabalik? Ang mga mensahe ay palaging maikli, tuyo, walang buhay, na parang isinusulat niya habang nakatingin si Michael sa kanyang balikat. At malamang iyon nga. Sinubukan kong tawagan siya ng ilang beses, ngunit hindi niya kailanman sinagot. Mga text message lang. Paumanhin, nanay. Umiiyak si Matthew. Magte-text ako sa iyo mamaya. Paumanhin, nanay. Busy ako sa bahay. Mag-uusap tayo mamaya. Paumanhin, nanay. May plano kami ni Michael. Tatawag ako sa iyo bukas. Palaging may dahilan. Palaging may dahilan. At alam kong hindi ito sa kanya. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng malamig na mensahe at mga hindi nasagot na tawag. 2 linggo ng walang tulog na mga gabi, niyayakap ang panyo ng aking ina, nagtataka kung ano ang gagawin. Kumonsulta ako sa isang abogado na dalubhasa sa domestic violence, isang babaeng nagngangalang Karen na may pagod na mga mata at matatag na mga kamay. Handa bang magsampa ng reklamo ang iyong anak? Tanong niya sa akin. Hindi. Mayroon ka bang ebidensya, mga litrato, mensahe, mga saksi, mga marka sa kanyang katawan, ang eksena sa restaurant? May mga taong nakakita. Ngunit mayroon bang handang magpatotoo? Katahimikan, Nancy, sabi ni Karen ang malambot ngunit diretsong boses. Nauunawaan ko ang iyong sakit. Maniwala ka sa akin, nakakita na ako ng daan-daang kaso na ganito. Ngunit kung walang kooperasyon ang iyong anak, sa legal na paraan, wala kang gaanong magagawa. Kung gayon, ano ang hihintayin ko? Ang mapunta siya sa ospital o mas malala pa? Hindi, maghihintay ka hanggang sa maging handa siya. Samantala, panatilihin mo ang komunikasyon. Ipapaalam mo sa kanya na mayroon siyang mga opsyon, na mayroon siyang suporta. At kapag nagpasya siyang umalis, at maniwala ka sa akin, darating ang araw na iyon, nandoon ka upang salubungin siya. At kung hindi darating ang araw na iyon, tumingin sa akin si Karen na may halong awa at realismo. Minsan dumarating ito, minsan hindi, ngunit kung masyado mo siyang pipilitin, mas lalo mo siyang itutulak palayo. Ang kontrol na ipinapataw niya sa kanya ay psikolohikal. Kailangan niyang maramdaman na mayroon siyang kapangyarihan sa kanyang sariling desisyon, kahit na ang desisyong iyon ay manatili. Paano ako makatayo na nakapamaywang? Hindi ka nakatayo na nakapamaywang. Naghahanda ka. Idokumento ang lahat. Itabi ang mga mensahe. Kung makakita ka ng mga bagong marka, kunan mo ng litrato. Maghanap ng mga saksi. At higit sa lahat, manatiling malapit dahil kapag nagpasya siyang umalis, marahil ay mabilis ito at kakailanganin kanyang maging handa. Lumabas ako sa opisina na may folder na puno ng impormasyon. Mga restraining order, shelter, hotline, legal na protocol, at isang malaking bigat sa aking dibdib dahil ang lahat ng iyon ay nangangailangan na sabihin ni Emily, kailangan ko ng tulong. At hindi pa siya naroon. Isang hapon, 3 linggo pagkatapos ng hapunan sa restaurant, nagpasya akong bisitahin siya nang hindi inaasahan. Lumabas. Alam kong late magtrabaho si Michael tuwing Huwebes. Ito ang aking pagkakataon na makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Nagmaneho ako papunta sa kanyang bahay, isang magandang bahay sa isang eksklusibong lugar. 2 palapag, maayos na hardin, isang fountain sa pasukan, ang uri ng bahay na lumalabas sa mga magasin, ngunit alam ko kung ano ang nasa loob. Pinindot ko ang doorbell. Walang sumagot. Pinindot ko ulit. Wala. Malapit na akong umalis nang marinig ko ang mga yabag. Bahagyang bumukas ang pinto.
Sumilip si Emily. Nay, ano ang ginagawa mo rito? Mukhang takot ang kanyang boses. Pumunta ako para makita ka. Maaari ba akong pumasok? Nag-alinlangan siya. Wala si Michael. Alam ko. Kaya ako naparito. Sumilik siya pabalik na parang may nakikinig. Hindi magandang panahon, nanay. Emily, pakiusap. Gusto ko lang makita ka, makipag-usap ng 5 minuto. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nay, pakiusap. Anak. Sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Mabilis akong pumasok bago pa siya magbago ng isip. Malinis ang bahay. Masyadong malinis. Parang museo na walang buhay. Nakasara ang mga kortina kahit na maaraw ang hapon. Madilim at malamig ang sala. Nasaan si Matthew? Natutulog ang kanyang pagtulog. Maaari ko ba siyang makita? Mas mabuti na huwag. Kung magising siya, magiging mainitin ang kanyang ulo buong hapon. Tumango ako. Umupo kami sa sala, siya sa gilid ng sofa na may mga kamay sa kanyang kandungan. Tensyonado. Kumusta ka? Tanong ko. Maayos. Talaga? Nanay. Talaga? Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Pinanood ko siya ng maingat. Nakasuot siya ng turtleneck sweater sa kabila ng init, mahabang pantalon, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, tinatakpan ang sarili, palaging tinatakpan ang sarili. Anak, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Sinabi mo na sa akin. Nasaktan ka na ba ulit ni Michael? Naging matigas siya. Hindi, Emily. Hindi, nanay. Sinabi ko na sa iyo na pumupunta siya sa therapy. Mas mabuti na siya. Kung gayon, bakit ka natatakot na nandito ako? Hindi ako natatakot. Natatakot ka. Nakikita ko. Bigla siyang tumayo. Sa tingin ko mas mabuti kung aalis ka na. Emily, maghintay ka. Hindi, nanay. Hindi ka maaaring pumunta rito nang hindi nagpapaalam. Magagalit si Michael. Kahit na magalit siya. Dahil nakatira ako kasama niya. Bumagsak ang kanyang boses. Dahil kailangan kong mabuhay kasama niya araw-araw at sa tuwing gagawa ka ng ganito. Sa tuwing makikialam ka, pinapainit mo ang kanyang ulo at ako ang kailangang humarap doon. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang mga suntok. Anak, gusto ko lang naman na tulungan ka. Well, hindi mo ako tinutulungan. Pinapahirapan mo ako. Mas mahirap kaysa ano? Mas mahirap kaysa sa pamumuhay sa takot. Hindi ako namumuhay sa takot. Nanginginig ka ngayon. Niyakap niya ang sarili. Umalis ka na, nanay, pakiusap bago dumating si Michael. Magtatagal pa siya. Hindi mo alam iyon. Minsan maaga siyang umuwi. Minsan tinitingnan niya ang mga kamera. Kamera? Namutla siya. May isiniwalat siyang hindi niya dapat. Anong mga kamera, Emily? Wala. Kalimutan mo na. May kamera ba siyang nanonood sa iyo? Mga security camera ito para protektahan ang bahay. Saan sila, nanay? Saan? Tinuro niya gamit ang ulo patungo sa mga sulok. Nakakita ko ng maliliit at diskretong kamera sa sala. Sa pasilyo. Ilan sila? Hindi ko alam. Marami. Sa buong bahay. Hindi siya. Sumagot. Sa kwarto rin. Diyos ko. Normal lang iyon, nanay. Maraming bahay ang may security camera at tinitingnan niya ito paminsan-minsan. Para panoorin ka, para protektahan tayo. Hindi iyon proteksyon. Control iyon. Sapat na, sigaw niya. Sapat na ang pagsasabi sa akin kung paano ang aking kasal. Hindi mo naiintindihan ang anuman. Ang kanyang sigaw ay gumising kay Matthew. Narinig namin ang kanyang pag-iyak mula sa itaas. Nagtakip ng mukha si Emily. Tingnan mo ang ginawa mo. Nagising mo siya. Anak, umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. Tumakbo siya paakyat sa hagdan. Naiwan akong nakatayo sa madilim na sala na iyon, nakatingin sa mga kamera sa mga sulok. Maliliit na mata na nanonood sa bawat kilos. Naramdaman ko ang pagkahilo.
Nabuhay ang aking anak sa isang magandang bilangguan na may mga salaming pader at hindi nakikitang mga rehas, ngunit isang bilangguan pa rin. Narinig ko ang kanyang boses sa itaas na pinapakalma si Matthew. Ang malambot na boses na ginagamit niya sa kanyang anak. Ang tanging oras na narinig ko ang Emily na kilala ko. Gusto kong umakyat, yakapin siya, puwersahin siyang ilabas doon. Ngunit ang mga salita ni Karen ay umalinggaw sa aking isipan. Kung masyado mo siyang pipilitin, mas lalo mo siyang itutulak palayo. Kaya ginawa ko ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko sa aking buhay. Umalis ako. Lumabas ako ng bahay na iyon. Naglakad ako papunta sa aking kotse. Umupo ako sa likod ng manibela at umiyak ako. Umiyak ako sa galit, sa kawalan ng kakayahan, sa sakit na napakalalim na naramdaman kong hinahati ako sa dalawa. Tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Ito ay isang video mula sa mga security camera ng bahay ni Emily. Ipinakita nito ako na nakaupo sa sala na umiiyak. At sa ibaba, isang mensahe mula kay Michael. Nancy, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala sa iyong anak, ngunit ang mga hindi inaasahang pagbisita na ito ay nakakagulo kay Emily. Nagpapaselo sila sa kanya. Nagdudulot sila ng stress. Para sa kanyang mental na kalusugan, hinihiling ko na dumalaw ka lamang kapag inimbitahan kami. Sana maintindihan mo. Gumagalang. Naramdaman ko ang aking dugo na nagyelo. Pinapanood niya ako. Alam niya eksakto kung kailan ako dumating, gaano katagal ako doon, kung ano ang sinabi ko, at siya ay nananakot sa akin ng banayad, ng magalang, ngunit nananakot pa rin. Hindi ako sumagot. Binura ko ang mensahe, ngunit hindi ko mabura ang takot. Nagmaneho ako pa uwi ng otomatiko, ang aking isipan ay tumatakbo sa 1,000 km/oras. Dumating ako. Isinara ko ang pinto. Isinara ko ang lahat ng mga kortina. Umupo ako sa kusina na hawak ang panyo ng aking ina. Anong gagawin ko, nanay, bulong ko. Ano ang gagawin ko kapag ang aking anak ay nakakulong at hindi ko siya mailabas? Ang katahimikan ang tanging sagot ko. Nang gabing iyon, nag-research ako tungkol sa surveillance camera, coercive control, technological abuse. Nakahanap ako ng mga artikulo, mga patotoo, mga kwento ng mga babaeng pinapanood 24 oras sa isang araw, na hindi makalabas ng walang pahintulot, na hindi makapagsalita sa sinuman ng hindi naririnig. At lahat ng kwento ay nagtapos sa dalawang paraan. Alin man sila ay nakatakas o sila ay namatay. Walang gitnang paraan. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Patuloy na nagpapadala si Emily ng kanyang pang-araw-araw na mensahe, ngunit ngayon alam ko na marahil ay binabasa ito ni Michael bago ako. Sinubukan kong tawagan siya ng ilang beses, ngunit hindi niya kailanman sinagot. Nagpadala ako sa kanya ng mga mensahe na nagtatanong kung maaari kaming magkita sa ilang pampublikong lugar, sa isang cave, sa parke. Hindi ngayon, nanay. May sakit si Matthew. Hindi ngayon, nanay. Mayroon akong mga dapat gawin. Hindi ngayon, nanay. May mga plano kami ni Michael. Mayroon kaming couples therapy. Palaging may dahilan. 1 linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng may kumakalabog na puso. Hello, Nancy Caldwell. Ito ay isang boses ng babae, bata, kinakabahan. Ako nga ang nagsasalita. Ang pangalan ko ay Jessica. Ako ako ang dating yaya ni Matthew. Bumilis ang tibok ng aking puso. Tinanggal ako ni Michael 1 linggo na ang nakakaraan. Bakit? Nag-alinlangan siya. Dahil may nakita ako na hindi ko dapat nakita. Ano ang nakita mo? Hindi ako makakapagsalita sa telepono. Maaari ba tayong magkita? Mayroon akong ipapakita sa iyo. Siyempre. Saan? Nagkasundo kaming magkita sa isang coffee shop sa kabilang dulo ng bayan, malayo sa lugar kung saan nakatira si Emily. Dumating ako kalahating oras na mas maaga. Nag-order ako ng kape na hindi ko ininom. Naghintay lang ako. Sa naninikip na tiyan, dumating si Jessica sa tamang oras. Isang batang babae sa kanyang 20, payat na may kayumangging buhok at tirintas. Mukha siyang takot. Umupo siya sa harap ko at tumingin sa paligid bago magsalita.
Salamat sa pagpunta, sabi niya sa mahinang boses. Salamat sa iyo sa pagtawag sa akin. Paano mo nakuha ang numero ko? Binigay ito ni Emily sa akin ilang buwan na ang nakakaraan. Sabi niya kung sakaling may mangyari, isang bagay na seryoso, tawagan kita. Huminto ang puso ko. Ano ang nangyari? Naglabas ng telepono si Jessica. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. 3 beses sa isang linggo ko binabantayan si Matthew, Martes, Huwebes, at Sabado. Nagtatrabaho si Michael at kailangan ni Emily ng tulong. Akala ko normal na pamilya, magandang bahay, magandang bayad, walang kakaiba. Hanggang kailan? Hanggang 2 linggo na ang nakakaraan. Isang Huwebes, maaga akong dumating. Pinindot ko ang kampana, ngunit walang bumukas. May emergency key ako. Kaya pumasok ako. Narinig ko ang mga boses sa itaas, mga sigaw. Bumagsak ang kanyang boses. Si Michael ay sumisigaw kay Emily ng mga nakakakilabot na bagay. Sinasabi sa kanya na wala siyang silbi, na wala siyang kwenta, na mas magaling ang ibang babae kaysa sa kanya. At umiiyak si Emily. Paulit-ulit niyang hinihingi ang paumanhin. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Umakyat ako sa hagdan, patuloy ni Jessica. Hindi ko dapat ginawa, ngunit nag-aalala ako. Nakabukas ang pinto ng silid-tulugan at nakita ko ito. Ano ang nakita mo? Ipinakita niya ang kanyang telepono. Ito ay isang litrato, malabo, kinuha ng mabilis mula sa pasilyo, ngunit malinaw na sapat. Si Michael ay nakaharap kay Emily sa dingding, isang kamay sa kanyang lalamunan, ang isa ay nakataas, handang humampas. Nakapikit si Emily, nakataas ang mga kamay bilang depensa, at sa sulok ng silid, nakaupo sa kanyang maliit na kama, si Matthew ay nanonood, basta nanonood. Isang 3 taong gulang na bata na nakasaksi sa kanyang ama na umaabuso sa kanyang ina. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo.